Natanggal ako sa trabaho. Ang sabi ng boss ko, you're fired. At sa isang iglap, tumakbo sa isip ko ang napakaraming tanong. Paano na ako? Anong gagawin ko ngayon? Bakit ako tinanggal? Anong ginawa kong mali? Ito ang isa sa mga pinakamasakit at pinaka kinatatakutang salita na ayaw marinig ng kahit sino. You're fired. Isang sentence lang, pero parang biglang nagbago ang lahat. Biglang nawala ang trabaho. Biglang nawala ang regular na income. At biglang pumasok sa isip mo kung paano mo babayaran ang rent, mortgage, pagkain, bills, insurance, at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Pero, paano kung ikaw ay isang temporary foreign worker sa Canada? Mas mabigat ang tanong. Paano na ang status ko sa Canada? Pwede pa ba akong manatili? Pwede ba akong maghanap ng bagong trabaho? Ano ang kailangan kong gawin pagkatapos mawalan ng trabaho? At kung ikaw naman ay permanent resident or Canadian citizen, ibang concern naman ang haharapin mo. Saan ako kukuha ng pambayad sa mga bills habang wala akong trabaho? May financial assistance ba akong pwedeng makuha? Ano ang mga dapat kong unahing gawin? Kaya, mga kababayan, kung ikaw ay na-lay off, na-terminate, o natanggal sa trabaho sa Canada, huwag ka muna magpanik. Ang mawalan ng trabaho ay isang malaking problema. Pero, hindi ibig sabihin na wala ka na magagawa. Kaya, sa video nating ito, pag-uusapan natin ang mga practical steps na dapat mong gawin pagkatapos mawalan ng trabaho sa Canada. Mula sa pag-aasikaso ng inyong employment documents, pag-check ng possible na benefits at financial assistance, hanggang sa paghahanap ng bagong trabaho. At napakahalaga nito dahil magkaiba ang sitwasyon ng temporary foreign worker at permanent resident or Canadian citizen. Kung temporary foreign worker ka, may mga bagay tungkol sa work permit at legal ability mo magtrabaho na kailangan mong maintindihan. Kung permanent resident ka naman or Canadian citizen, pag-uusapan natin ang mga options na maaari mong tingnan habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Kaya kung ikaw mismo ay nawalan ng trabaho or may kakilala kang dumadaan sa ganitong sitwasyon, panoorin ang videong ito hanggang dulo. Dahil minsan, isang tawag lang ng boss at isang sentence na you're fired, pwedeng magpabago ng buong buhay mo. Pinoy ako! Another day, another blessing, another learning opportunity. Ako naniniwala ako na bawat araw na lumilipas, meron kang matututunan. Bawat tao na nakakasalamuha mo, there's a reason. It's not by chance na na-meet mo yung taong yun. Whether naging masama siya sa'yo, naging mabuti siya sa'yo, merong dahilan. At ang ite-take natin is not the negative experience that you experience from that person, but the lesson that they teach you. So, at kahit pa sabihin natin you encounter a bad day or a good day, always take the lesson that you can learn from each day. At magpasalamat tayo parati sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng lakas at ng buhay natin para makapagpatuloy tayo each day. So binibigyan tayo bawat araw ng opportunity, bawat hininga na binibigay sa atin, it's a blessing. Yan ang lagi niyong tatandaan. At eto na nga mga kababayan ang pag-usapan natin. Isang bagay na maaaring mangyari or na-experience nyo na ang mawalan ng trabaho. Pwedeng dahil nagsara ang kumpanya, pwedeng nagkaroon ng downsizing, pwedeng nagkaroon ng shortage of work. Pwede rin namang hindi ka pumasa sa probation. At may mga pagkakataon din na termination ang nangyari. Pero kahit anong dahilan, ang tanong, ano ang una mong gagawin? Ito ang number 1. Huwag munang magpanik. Kapag sinabi sa iyo na terminated ka na, natural lang na matakot ka. Lalo na kung ikaw ang breadwinner. Iniisip mo agad, paano ang rent? Paano ang groceries? Paano ang car payments? Paano ang insurance? Paano ang mga bills? At kung may pamilya ka, mas mabigat. Pero, ang pinakaunang advice ko, huwag ka munang gagawa ng malaking desisyon habang mataas pa ang iyong emosyon. Kasi, may kasabihan nga, when the emotion is high, the logic is low. Huwag agad makipag-away. Huwag agad mag-post sa social media. At lalo na, papangalanan mo pa yung iyong employer. Huwag agad magpadala ng masasamang mga messages. At higit sa lahat, huwag basta-basta pumirma ng document na hindi mo naiintindihan. Humingi ka ng kopya, basahin, at kung kailangan, magtanong sa qualified employment professional or lawyer. Number 2, alamin kung layoff o termination. Napakahalaga nito. Hindi lahat ng pagkawala ng trabaho ay pare-pareho. May layoff, may termination without cause, at may termination na may allegation of misconduct o ibang dahilan. Halimbawa, sinabi ng employer, wala kaming sapat na work ngayon. Iba yun sa we are terminating your employment because of misconduct. Okay, baba nga muna natin ito. Kaya, kailangan mong malaman kung ano talaga ang dahilan ng pagkawala ng trabaho. Huwag basta manghula. Tingnan ang documents na ibinigay sa iyo ng employer. At tandaan, kung hindi mo naiintindihan ang legal meaning ng document, magtanong sa qualified professional. Number 3, kunin ang lahat ng importanteng documents. Ito ang isa sa pinakamahalagang gawin. Siguraduhin nasa iyo ang iyong employment records. Halimbawa, termination letter, pay stubs, employment contract, vacation information, record of employment o ROE kapag available. So yan yung mga documents na kailangan kunin mo. At iba pang documents na may kinalaman sa employment mo. So ang tanong, bakit mo kailangan ang mga ito? Dahil kapag nag-apply ka ng benefits o nagkaroon ng dispute, maaaring kailanganin mo ang mga records na ito. At isang magandang habit is save ang documents habang mayroon ka pang access. Pero gawin ito ng legal at hindi nangunguha ng confidential company information na hindi naman sa iyo. Number 4, i-check kung eligible ka sa EI. Ngayon, ito ang tanong na maraming nawalan ng trabaho. May EI ba ako?
Ang employment insurance o EI ay maaaring makatulong sa eligible workers na nawalan ng trabaho through no fault of their own, gaya ng shortage of work o layoff. Pero hindi ibig sabihin na automatic kang qualified. May eligibility requirements kasi yan eh. Kaya kung nawalan ka ng trabaho, tingnan agad ang official information tungkol sa EI at huwag basta-basta umasa sa sabi-sabi. At isang mahalagang reminder, check your eligibility first with Service Canada, and once you have reviewed your eligibility and qualified ka naman, huwag patagalin bago mag-apply. Kung tingin mo eligible ka, mag-apply as soon as possible. At kung na-fire ka naman dahil sa alleged misconduct, mas complicated ang situation. Hindi ibig sabihin na dahil fired ang sinabi ng employer ay automatic na wala ka ng rights o benefits. Depende ito sa circumstances, kaya huwag agad mag-assume. Number 5, kung temporary foreign worker ka, mag-ingat, kabayan. Ito ang section na gusto kong bigyan diin. Kung ikaw ay temporary foreign worker sa Canada, kailangan mong malaman kung anong klaseng work permit ang hawak mo. May workers na may employer-specific work permit at may mga workers na open work permit. Of course, magkaiba ang situation nila. Kung employer-specific ang work permit mo, maaaring nakalagay doon kung sino ang employer na pinapayagan kang magtrabaho lang. Kaya, kung nawala ang trabaho mo, huwag basta pumunta sa ibang employer at magsimula agad ng trabaho nang hindi mo alam kung legally allowed ka. Kailangan mong alamin kung ano ang immigration options mo. May mga circumstances kung saan kailangan ng bagong work authorization bago makapagtrabaho para sa bagong employer. At may mga temporary public policies o special situations na maaaring magbago over time. Kaya huwag umasa sa TikTok, Facebook, comments, o sabi ng kaibigan. Check the official Government of Canada information. At kung complicated ang immigration situation mo, mag-consult sa authorized immigration professional. Number 6, kung permanent resident ka o Canadian citizen, ay ibang usapan naman ito. Siyempre, hindi mo kailangang isipin ang employer-specific work permit kasi para sa mga TFW lang yan. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin na madali ang mawalan ng trabaho dahil meron niyang financial pressure. Kaya ang priority mo ngayon ay income replacement. Tingnan if eligible ka sa EI. Maghanap agad ng bagong trabaho and i-update ang resume. I-contact ang network mo at gamitin ang employment services sa community mo. Huwag mong hintayin na maubos ang savings bago magsimulang maghanap. Number 7, huwag maghintay sa isang trabaho lang. Ito ang pagkakamali ng maraming tao. Nawalan ka ng trabaho ngayon, tapos naghihintay ka ng perfect job. Minsan, sasabihin mo, gusto mo same salary. Gusto mo same position. Gusto ko malapit sa bahay. Gusto ko Monday to Friday lang. Wala namang masama sa pagkakaroon ng ganong klaseng standards. Pero kung napapatagal na ang paghanap mo ng trabaho, baka dapat mag-change tayo ng mindset. And kung urgent ang financial situation mo, be flexible. Apply ka sa maraming positions. Full-time, part-time, temporary, contract, different industries, or different locations. Habang naghahanap ka ng long-term career, maaari kang maghanap
ng short-term income. Kasi, ang importante, huwag kang tumigil. Number 8, ayusin ang inyong resume. So, kung matagal ka nang hindi naghahanap ng trabaho, baka outdated na ang resume mo. So, ano dapat mong gawin? I-update ang resume. I-highlight ang skills, achievements, certifications, at yung inyong experience. At kung may Canadian experience ka, siguraduhing malinaw yun. Halimbawa, eto, mga kababayan, customer service, warehouse, healthcare, construction, hospitality, sales, administration, trades, technology. Napapatingin kasi ako dun sa nagpa-park eh. Kanina pa siya nagpa-park. Paulit-ulit siya dun. Hindi niya mapark na maayos yung sasakyan niya kasi medyo may kalakihan eh. Forerunner yung dinadrive niya. So, ano man ang experience mo, ilagay mo ang transferable skills at huwag kalimutan ang networking. Minsan, hindi job posting ang nakakakuha sa'yo ng trabaho. Connection. May dating co-worker ka na may opening. May kaibigan na hiring. May community member na naghahanap ng worker. Kaya, huwag kang mahiya na sabihin, I'm currently looking for work. Number 9, mag-budget mode ka muna. Ito ang reality. Kapag nawalan ka ng trabaho, kung dati ay restaurant every weekend ka, panay ang shopping mo, travel, entertainment, at yung iyong mga subscriptions. At kung ano-ano pa, baka kailangan mong mag-adjust temporarily. At hindi naman ito forever eh. Survival mode ka muna. Ilista mo lahat ng monthly expenses like yung iyong rent, mortgage, car payment, insurance, phone, internet, groceries. Ang dami, di ba? Baka hindi mo kasi ito nalilista eh, no? At ngayon, syempre, nasa tight spot ka na tinatawag, kailangan i-review mo to. Kailangan malaman mo, meron ka ba mga loans? At iba pang mga expenses. Tapos, ang gagawin mo, hahatiin mo ito. Needs versus wants. Syempre, sa ngayon, needs muna ang unahin. Bawasan ang unnecessary expenses habang naghahanap ka ng bagong income. Number 10, huwag mahiyang humingi ng tulong. Ito ang isang bagay na gusto kong sabihin sa ating mga kababayan. Kasi minsan, nahihiya tayo. Ayaw nating malaman ng iba na nawalan tayo ng trabaho. Pero tandaan mo, ang mawalan ng trabaho ay hindi ibig sabihin na failure. Maraming hardworking Canadians ang nawawalan ng trabaho. May layoff, may company closures, may restructuring, may economic changes. Hindi lahat ng pagkawala ng trabaho ay kasalanan ng employee. Kaya, kung kailangan mo ng tulong, humingi ka, syempre, immediately, kung may relatives ka, family, friends, community organizations, employment services, government programs, at iba pang legitimate resources. And number 11, kung feeling mo unfair ang pagkatanggal sa'yo. Kasi may mga tao nagsasabi, bigla na lang akong tinanggal. Hindi ako binayaran ng tama. Hindi ko nakuha ang vacation pay ko. Pinapipirma ako ng document. Kung sa tingin mo may problema sa termination o may unpaid amounts, huwag basta makipag-away sa employer.
document everything. Itago ang emails, text messages, schedules, pay stubs, employment contract, termination documents. At kung kinakailangan, kumuha ka ng proper legal advice. Dahil iba-iba ang employment laws, depende sa province at sa circumstances ng trabaho. Kaya, mas mabuting tama ang impormasyon kesa puro hula. Number 12, huwag gawing personal ang rejection. Kasi ito mahirap. Nag-apply ka, in-interview, tapos, unfortunately, ito yung maririnig mo or i-email sa'yo. We have decided to move forward with another candidate. So, mag-apply ka sa isa, 2, 5, umabot ka ng 10 application, minsan 20, walang tawag. At talaga namang nakaka-frustrate ito. Pero wag mong isipin na wala akong silbi. Hindi ganun. Job search is a process. Kasi sa akin nga, ang dami nagko-comment, ang tagal ko na po nag-a-apply, hindi po ako nire-replyan ng mga agency na ina-applyan ko, yung employer. Ganun po talaga nag-a-apply. It's a process eh. Ang kailangan mong gawin, mag-review. Improve your resume. Improve your interview skills. Ask for feedback when appropriate. Expand your network. Apply consistently. At tandaan, you lost a job, but you didn't lose your value. And I wanted to concentrate on this, lalo na sa ating mga kababayan na temporary foreign worker. Eto. So kung temporary foreign worker ka at nawalan ka ng trabaho, gusto kong sabihin sa iyo ito. Huwag kang gumawa ng immigration decision dahil lang sa panic. Huwag agad bumili ng ticket pa uwi. Huwag agad magtrabaho sa ibang employer nang hindi mo alam kung authorized ka. Huwag maniwala kung may magsasabing, easy lang yan, bayaran mo lang ako, may work permit ako, guaranteed ang PR, guaranteed ang LMIA. Kapag immigration status ang involved, malaking bagay yun. Verify. I-check ang official Government of Canada information. At kung kailangan, seek professional advice. Okay? So, ngayon, reality check tayo. Maraming pumupunta sa Canada na ang mindset ay kapag nasa Canada na ako, stable na ang buhay. Pero hindi automatic 'yun. Canada is not a guarantee of employment. Hindi guarantee na mataas agad ang salary. Hindi guarantee na permanent ang trabaho. Kaya hindi guarantee na hindi ka mawawalan ng trabaho. Kaya kailangan lagi natin ng backup plan. Emergency fund. I-update yung resume, yung skills, network, legal documents, immigration awareness, at syempre, kailangan ng financial discipline. Okay? Now, what do you have to do in the first 24 hours after mong mawalan ng trabaho? So, kung gusto nating gawing simple, ito ang gagawin mo pagkatapos mong mawalan ng trabaho. Una, madaling sasabihin nila, pero ito talaga ang kailangan mong gawin. Stay calm. Pangalawa, get your termination documents. Pangatlo, understand why your employment ended. Pang-apat, check your EI eligibility. Panlima, check your immigration work permit situation kung PFW ka. Pang-anim, update your resume. Pang-pito,
start applying. Pang-walo, review your budget. Ninth, contact your network. 10th, seek professional help or kung kailangan ng legal advice or immigration. Huwag mong gawin lahat ito sa isang araw kasi overwhelming ito. Pero, ang pinaka-importante ay magsimula ka. Kung ikaw ngayon ay nanonood nito at nawalan ka ng trabaho, gusto kong sabihin sa iyo, hindi katapusan ng mundo. Baka ngayon, pakiramdam mo, gumuho ang mundo mo. And normal lang yun. Baka iniisip mo kung paano mo babayaran ang rent. Baka iniisip mo ang pamilya mo. Baka natatakot ka sa future. At kung TFW ka, baka pati status mo sa Canada ay iniisip mo. Pero, huminga ka muna. One step at a time. Alamin ang rights mo. Alamin ang options mo. Ayusin ang documents mo. Humingi ng tamang tulong. At magsimulang muli. Dahil minsan, ang pagkawala ng isang trabaho ay hindi katapusan. Maaaring maging simula ito ng isang bagong opportunity. Baka ang susunod na trabaho mo ay mas maganda. Mas mataas ang salary, mas healthy ang environment, o baka doon mo makita kung ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya, kung nakaranas ka na ma-lay off o ma-fire dito sa Canada, share your experience sa comment section below. Ano ang nangyari? Gaano katagal bago ka nakahanap ulit ng trabaho? At ano ang natutunan mo? Kasi baka ang experience mo ang makatulong sa ibang kababayan na kasalukuyang dumadaan sa parehas na sitwasyon. At kung may kakilala ka na Filipino sa Canada na nawalan ng trabaho, i-share mo sa kanya ang video na ito. Baka kailangan niya itong mapanood. At tandaan nyo ito, mga kababayan. Mahirap man ang buhay, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Kapag natanggal ka sa trabaho, pwedeng bumagsak ka. Pero, pwede ka ring bumangon. Sabi nga nila, success is not in never falling, but in rising every time you fall. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities, inspiring stories to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.